Okay guys, for today's video, parang it's just right time na magbigay ako ng opinion ko about this latest news about the revocation ng mga online lending app. So hindi ako masyado nag-comment dito sa simula kasi iniisip ko yung revocation niya is really not related dun sa kinaiinisan nating lahat, which is the unfair collection practice and the interest. But there's another online lending app kasi na na-revoke. So tama lang siguro na explain natin kung ano ba ang ibig sabihin ng revocation na nangyari dito at bakit. And also guys, meron tayong announcement later, so you may want to stick until the end of this video para malaman kung ano yung announcement natin na feeling ko exciting naman para sa inyo. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yeah. So unang-una, nagkaroon ng news na na-revoke na ang Certificate of Registration and License to Operate as a lending institution ni Digido. Siguro pag nag-search kayo over YouTube or internet, marami na kayong makikitang mga reviews or videos about it. And ako naman, sabi ko dahil marami na yon, baka sila na yung pwede mag-discuss nun. But then again, nagkaroon kasi ng additional na online lending app na na-revoke. So sabi ko, parang ano to? Trend na ba to? And nakikita ko kasi sa comment section na masaya yung mga customer ng mga online lending app na to dahil sa hindi naging maganda ang experience nila dito sa mga online lending app na to. However, yun ba talaga ang reason? Well, in the case of Digido, na-revoke po ang license to operate ni Digido because they are operating without license or operating another branch without license. Kasi po, itong mga branches po na to, kapag nag-open ka po ng separate branch besides dun sa registered branch mo, you also need to file separate paperwork to make it operational. Isa na nga dyan ang pagpa-file kay SEC ng license to operate as a lending institution, which hindi nagawa ni Digido. Actually, Digido is bagong pangalan na yan. Coming from yung old na pangalan niya, which is si Robocash, na pinasara na rin before dahil sa same reason, nag-operate ng walang license. So yun yung unang reason kung bakit sila na-revoke at nawala yung Robocash. Then, inulit na naman nila, same reason. However, kung makikita nyo sa comment section dyan, parang naging vindicated sila kasi na biglang na-revoke ang license ni Digido. However guys, kung titingnan nyo, hindi naman yung mataas ang interest, hindi naman yung unfair collection practice ang nagpasara kay Digido. Parang ano lang, coincidental lang yung nangyari na pinasara yung Digido dahil meron silang technicalities na hindi sinunod. Pero kung sinunod naman nila lahat ng paperworks nila at same naman na nag-ooperate sila with a high interest and unfair collection practice na nararanasan daw ng mga customers nila, patuloy lang na mabubuhay ang app na yan. Now, days later, just May 26, nagkaroon na naman ng announcement ng revocation ng license to operate as a lending institution, this time with high-fin lending naman. Na-revoke ang license to operate niya, hindi dahil sa mataas ang interest niya, hindi dahil sa nagkaroon siya ng unfair collection practice, but dahil sa technicality. And that technicality is they forgot to disclose yung isang company na nagtatrabaho para sa kanila, which is they are classified as third-party service provider. So for example, kunyari itong company na to ay yung collection service nila, nakalimutan nilang i-disclose kay BSP na partner pala nila yung third party na yon at nagtatrabaho para sa kanila, yun yung naging reason. Again, hindi dahil sa mataas ang interest rate nila or even sa unfair collection practice. So both instance ng license revocation, more on technicalities lang. So siguro blessing in disguise na lang yan sa mga tao na mapipigilan silang umutang dito sa mga online lending app na to dahil sa mataas ang interest. However, checking Google Play Store and App Store, available pa tong Digido na to. And itong si High-Fin Lending ay available pa sa Google Play Store. So thus, malaki pa ang possibility na nagwo-work pa itong mga kumpanya na to. Do meron talaga tayong mga processes involved na baka naman meron silang sinubmit na motion, 'di ba? Parang motion for reconsideration, 'di ba? Kung sa COMELEC nga naglabas na ng decision, magsasubmit pa ng motion for reconsideration yung mga parties involved. So, posible din siguro, hindi ko alam I'm not a lawyer po and I'm not aware of the process. So, posible din na mangyari yon na nagsubmit ng motion for
for reconsideration itong pagre-revoke ng license ni Hyphen Lending or ni Digido. But hindi ko sigurado yun guys ha, pero kung tama yung sinabi ko, yun siguro yung reason kung bakit nag-exist pa itong mga apps na to. Meron na lang po akong review ng Digido, check nyo na lang po yan. Diyan po yung review ko on gaano kataas ang interest na pinapataw na itong mga online lending apps na to. So now na natapos na tayo dyan, punta na tayo dun sa exciting part. The exciting part is I wanted to share to everyone na na-meet ko po ang aking referral bonus goal with Atome last quarter, which is January to March. Na-meet ko po yung 40 referrals, which nabigyan po nila ako ng iPhone. Hindi ko na po fully na record yung pagpunta ko with Atome kasi bawal po mag-record dun sa building nila. But yeah, ito po. Yan, nakuha ko na po and thank you po kay Sir Francis at kay Miss Christine ng Atome Financials para po dito sa iPhone 16 na price na nakuha ko. Though medyo matagal po, hindi po agad-agad once you meet the goal. Magpaprocess pa yan ng 60 days para makuha nyo ang inyong iPhone price. And hindi ko po nakakalimutan yan na ang sabi ko po sa inyo na once na ma-meet po natin ang iPhone goal, magpapa-cellphone giveaway din po tayo. So, I'm announcing that this coming June, July, and August, mamimigay po tayo ng cellphone giveaway every month. Wala naman po kayong ibang kailangan gawin. Just make sure to answer the question of the day. So this is together with our weekly GCash giveaway. So may GCash giveaway na tayo and meron pa tayong cellphone giveaway for the month of June, July, and August. Just make sure lang po to follow my social media pages, which is ito po, my Facebook, my YouTube, and my TikTok account para maging aware po kayo sa mga videos na pinopost ko and so you can answer the question of the day. So, for our question of the day, totoo naman talaga na mataas ang interest and may unfair collection practice yung mga online lending app. Kapag ikaw ba'y nasa sitwasyon na nakaranas ka ng unfair collection practice, willing ka bang dumiretso at mag-file talaga ng kaso and umappear in front of a judge para maipresent mo together with your lawyer yung case mo ng unfair collection practice? Kaya mo ba yon? Magtutuloy ka ba o hindi na lang? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jero Arcilio at Jero Digital. Sabi niya, salamat sir, napaka-helpful ng video mo sa akin. Shoutout sir, Jelo Arcilio of Cabanatuan City. God bless. Ayan, Sir Jero Arcilio, shoutout po sa inyo. Thank you rin po sa panonood at pagsuporta nyo ng aking mga videos. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!